Gabi na, samahan mo ako. Ako si Jiangling. Dati akong isang ordinaryong tao noong 21 siglo. Nagsusumikap araw-araw kasama ang aking matalik na kaibigan na si Lin Mian. Naghihirap para mabuhay. Sa wakas, nagpunta kaming tatlo at nagising ako at nag-transmigrate sa isang nobela kung saan ako ay may parehong pangalan. Anong tunog yan? May sinabi ba ang babaeng ito? Anong ibig sabihin ng nag-transmigrate sa libro? Napunta ako sa kama ng panganay na binata ng pamilyang Lu sa kabisera. Malapad na balikat, makitid na baywang, 8-pack abs. Sayang kung hindi makasama sa kama. Sa orihinal na libro, ako at si Ruan ay laging binubuli ng kontrabida at nauwi sa malungkot na wakas. Sa pagkakataong ito, babaguhin ko ang wakas. Naririnig ko ba ang iniisip ng babaeng ito? Lucihan, makikipagkama ako sa iyo. Ang mga matatanda sa estate ay nagpipilit na magpakasal, kaya pagbibigyan na lang kita. Umanda ka. Tapos na, pero nagtataka ako kung ano na si Mian. Kasabwat ba niya si Mian? Mukhang hindi lang ako ang na-set up. Binigyan ng droga. Ang clumsy. Napakalakas ng dosis. Imposibleng hindi ito maamoy. Hindi sinabi ng libro na mahahanap ni Luye ang droga sa tubig. Ano ang gagawin ko? Anong ingay yan? Ito ba ang iniisip ng babaeng ito? Kung hindi ko matapos ang misyon at hindi makasama sa kama, ang akin at kay Lingbao, masisira ang masayang buhay. Takot ka ba? Kailangan mo ba talagang makipagkama sa akin? Ang mga matatanda sa estate ay nagpipilit na magpakasal. At ngayon, may babaeng handa. Tara, matulog tayo. Tapos na. Kumusta? Hayop si Luye! Pagkatapos uminom ng gamot, nabaliw siya aray. Likod ko! Mahusay. Bukas pupunta tayo sa estate ng Lu para humingi ng kasal. Ikaw ang isa pang na-set up. Ang palayok ay tinatawag na itim ang kaldero. Ikaw rin, hindi mo napanatili ang iyong bentisito, taong kalinisang puri. Manahimik ka. Pero tungkol sa dalawang batang babae, pupunta sa estate bukas para humingi ng kasal. Ano sa tingin mo? Kahit na, ang mga matatanda ay nagpipilit na magpakasal, kaya sumabay na lang tayo. Lingbao, totoo bang pupunta tayo bukas para humingi ng kasal? Natatakot ako. Kailangan nating pumunta dahil nag-transmigrate tayo sa libro. Ang wakas ay susunod sa orihinal na plot. Kung hindi tayo gagawa ng pagbabago, ang pamilyang Lu at ang ating wakas ay masasaktan ng orihinal na bida, si Yunshu. Hindi pa ako nabubuhay ng sapat. Ang aking pritong manok, ang aking hamburger, huwag mo akong iwan. Huwag kang mag-alala, babe. Alam na nating lahat ng plot ng maaga. Tiyak na mababago natin ang wakas. Sino ba yan? Wala bang mata sa pagmamaneho? Kunin mo ang kotse at ang card. Nakuha ko. Ano ang gagawin mo? Lingbao, natatakot ako. Walang tao rito. Parang disyerto. Sira na tayo. Simula ngayon, hindi na ako mangarap na matulog kasama ang mga gwapong modelo. Buhuo. Dahan-dahan lang. Huwag mong takutin ang dalawang dalaga. Ano bang ginawa ko? Kumusta ang kagat? Masakit pa ba? Manyak ka. Hoy! Ako ang nilagyan ng droga. Kung sino mang manyak, ikaw yon. Young Master Lu, kumilos ka ng maayos. Bro, kontrolin mo ang asawa mo. Sino ba nagsabing mangakit ka muna sa asawa mo? Kung mangakit ako sa asawa ko, ano naman sa asawa mo? Well, kung pinoprotektahan ng asawa ko ang asawa mo, ano naman sa akin? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sumakay ka sa kotse. Pupunta tayo sa lumang mansyon. Miss Jiang, Magsalita ka. dahil natulog na tayo, bakit hindi na lang tayo magpakasal? Ang pamilya Lu ay kulang ng 2 binibini. Anong kasal? Hindi inaasahang pagbabago. Apura ba? Posible kayang may pakana? Huwag kang mag-alala. Pagod na lang kami sa pressure na magpakasal. Walang pakana. Puro kooperasyon lang ang relasyon. Anong benepisyo ang makukuha namin ni Ruan kung sasang-ayon kami sa iyo? Katayuan, posisyon, pera. Meron na kaming lahat. At ang aking pagmamahal at buhay. Mga satsat na walang may gusto. Ang talas ngang dila ni Jiangling. Gusto mong makipagtulungan? Sige, pangako mo sa akin ng 3 bagay. Sabihin mo, Una, bilhan mo kami ni Ruan ngang villa sa Minya. Ang lahat sa Mingya ay
mga maimpluwensyang dignitaryo ng kabisera. Miss Jiang, ang taas naman ng iyong ambisyon simula pa lang. Wow. Isang villa para sa mga makapangyarihan lamang. Gusto ko talaga yan. Bro, bilhin mo na para sa kanila. Baliw sa pag-ibig. Pangalawa, bigyan mo kami ng tig-100 milyon. Jiangling, baliw ka ba? Akala mo ba ATM ang pamilya Lu? Diyos ko, 100 milyon. Kaya habang buhay akong walang katapusang pritong manok at hamburger. Hindi na ako makapaghintay. Bro, ibigay mo na ang pera. Ikatlo, mula ngayon, anumang malalaking pangyayari dapat i-report sa amin ng maaga. At dapat kang makinig sa amin. Walang magdesisyon ng mag-isa. Sino bang gustong makinig sa inyo? Makinig ka, Ruan-Ruan. Oh, hehe, sige. Kaawa-awa. Nanay, tatay, may dala akong manugang para sa inyo. Ano? Manugang? Nanay, tatay, tingnan ninyo. 2 manugang, maganda, di ba? Wow, Lingbao. Tingnan mo itong villa. Halos mas malaki pa sa buong sira naming kapitbahayan. Hindi ko maisip kung gaano ako kasaya tumira dito. Ang dugyot ng itsura. Si Mrs. Lu ay nakakainis pa rin gaya ng dati. Kung naaalala ko ng tama, hindi magtatagal, siya ay itutulak pababa ng hagdan ng paborito niyang si Yunshu mismo. At magiging gulay. Sino ang nagsalita? Sa natitirang buhay niya, kakain, iinom, at gagamit ng banyo sa kama. Medyo miserable ha? Ano? Ito ba ang boses ng kawawang babae? Gagawin ba akong gulay ni Xiaoshu? Paano naman mangyayari iyon? Si Mrs. Lu ay biktima rin ng maagang kapansanan. Ang aking Xiaoshu ay napakamabait. Napakalapit sa akin. Paano niya ako sasaktan? Tiyak na hindi ako nakatulog ng maayos kamakailan. Ikaw at ang iyong ina ay pumili ng maraming bata mula sa mabubuting pamilya. At wala kang gusto sa kanila. Babaeng walang pera. Talagang hindi ako pumapayag. Kalimutan mo na ang ideyang iyan. Matigas ang ulo na matanda. Ang kanyang mga mata ay nasa kumpanya lamang. Sayang nga lang, hindi na magtatagal. Ang siglong negosyo ng pamilyang Lu ay ganap na masisira ng sariling mga kamay ni Yunshu. Sino? Sino ang nagsasalita? Sisirahin ni Xiaoshu ang pamilya Lu. Paano nangyari iyon? Shulan? Nakakarinig ka ba ng kakaibang ingay? Oo, naririnig ko. Parang mga iniisip ng babaeng ito sa harap natin. Maaaring totoo ba ang sinasabi ng mga isipang iyon? Si Yunshu ay diretso sa bitag. Panoorin mo akong ilantad siya. Sa orihinal na kwento, sinuhulan ni Yunshu ang isang katulong upang nakawin ang mga dokumento ng pamilya Lu. Bumagsak ang stocks ng pamilya Lu. Paano ko sasabihin sa kanila? Ano ang ginagawa mong palihim sa aking opisina? W wala.
Tatay, ito ang mga pangunahing panloob na dokumento ng grupo. Matagal ka ng kasama ng pamilya Lu. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa iyo nito? Si Miss Yun Shu ang nagpagawa sa akin. Kasalanan niya lahat. Huwag kang masyadong ma-stress, masasaktan ka lang. Buti na lang naabutan natin ito sa tamang oras. Hindi ko inaakalang ang mga iniisip ng batang iyon ay magkatotoo. Kailangan kong maging mas maingat kay Yun Shu simula ngayon. Naiwasan muna ang krisis. Sayang, at hindi natin nahuli ang tunay na utak. Ang pangyayari na maging gulay si Ginang Lu, marahil ay hindi maiiwasan. Ayokong maging gulay. Huwag kang mag-alala, nandito ako. May tao ba? Maghanda ng mga silid para sa dalawang batang ginang. Dito kayo matulog ngayong gabi. Ang mga batang ginang ay matutuloy dito? Bago ito, hindi ko akalain na ngayon ang sapilitang kasal ay magiging napakadali. Akala ko magkakaroon tayo ng matinding away. May mali. Sino yan? Ako to. Buksan mo ang pinto. Lucy Han? Anong ginagawa niya dito sa gabing ito? Ikakasal na tayo. Kung sa magkaibang kwarto tayo matutulog, maghihinala ang mga nakatatanda. Mian, mahal. Ilang oras na kitang hindi nakita. Namiss mo ako? So cheesy. Gusto kong sumuka. Tulong. Tiis lang. Lingbao? Lingbao? Tulong. Ayaw ko pa matulog. Tulong. Mian. Huwag kang mag-alala. Hindi siya sasaktan ni Luye. Nasa katabing kwarto sila. Kung tutuusin, hindi pwedeng 4 sa iisang kwarto. Sana okay si Mian. Kung hindi, tadtarin ko kayong magkapatid at ipapakain sa aso. Takot? Anong gagawin mo? Anong ginagawa ko? Siyempre, dadalhin kita para mag-aral. Ng pinakadakilang plano ng pag-aanak sa kasaysayan ng tao. Huwag kang mag-alala. Si Luye ay mukhang tamad pero siya ay maaasahan. Ang iyong munting babae ay magiging maayos. Ano ang naramdaman mo noong gabing iyon? Hindi mo nagustuhan? Ikaw, hindi ka ba marunong makipag-usap ng maayos? Naapakan mo ang wire at sumabog. Malamang ay trip breaker. Magpahinga ka. Pinutol ko na ang kuryente sa ikalawang palapag. Madilim na gabi, malakas na hangin. Isang lalaki at babae na nag-iisa, tiyak na may mangyayari. Maaari ko nang makita ang aking matabang apo na kumakaway sa akin. Ano ang pakiramdam? Ibigay mo sa amin ang iyong review. Ito ay napaka-interesante. Kaya ito ang paggawa ng tao na plano na iyong binanggit? Ang saya? Tingnan mo, kaya pa nitong mag-flip. Bakit ko hinahangad ang sandaling ito ng kapayapaan ng sobra? Bakit ko gustong halikan siya ng sobra? Nanay, takot ako. Wah. Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Malamang ay power outage lang. Sobrang takot ako sa dilim. Mahilig lumabas ang multo at manakot. Kailangan nating maniwala sa agham. Kahit multo, kailangan matulog. Talaga? Tulong. May tao ba dali? Nahulog si Mrs. Lu sa hagdan. May tao, buksan ang ilaw. Gaya ng inaasahan, kumilos na si Yun Shu.
Buti na lang hindi malubha ang sugat ni Mrs. Lu. Hindi sapat para maparalisa. Isang biyaya na nakatago. May tao. Dalhin si Yunshu sa akin. Hindi ako! Hindi ako! Siya mismo ang nahulog. Hanye, kailangan mong maniwala sa akin. Ang katulong na iyong inatasan ay nabigo. Kaya ikaw mismo ang pumunta sa bahay ng mga Lu sa hating gabi para magnakaw. Nakita ko siya sa iyong silid, gamit ang aking sariling mga mata. At si Mrs. Lu ay nagkataong nahuli siya. Sa pagkatakot, sinubukan niya itong patayin upang patahimikin. Sino ba kayo? Hindi kayo karapat-dapat na makipag-usap sa akin. Sinabi ko sa iyo na hindi ako nagnakaw ng anumang kumpidensyal na dokumento. At tiyak na hindi ko itinulak si Mrs. Lu. Huwag mo akong siraan. Hindi ko sinabi kung ano ang iyong ninakaw. Ano ang sinabi kong ninakaw mo? Ikaw, dinaya mo ako. Yunshu. Mula ngayon, ang kooperasyon sa pagitan ng pamilya Lu at Yun ay ganap ng tapos. Hindi. Kung may mangyari sa aking asawa, papatayin kita gamit ang aking sariling mga kamay. Umalis ka. Linggaling. Bulag ako, nagtiwala sa isang walang utang na loob. Salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Mula ngayon, pakikitunguhan ko ng taos-puso ang dalawang manugang na babae. Huwag mo akong pasalamatan. Wala naman akong ginawang malaki. Magagandang salita lang. Sino ba ang nakakaalam kung totoo? Tingnan natin. Huwag kang mag-alala, hanggat ikaw ay magpapakasal sa pamilya Lu, ituturing kitang parang sarili kong anak na babae. Ang buong pamilya Lu ay mag-aalaga sa iyo? Oy, Ginoong Lu. Oh, Ginoong Lu. Dinala ko ang aking suwail na anak na babae para humingi ng tawad. Itigil mo na ang pagkukunwaring mabuti. Bilisan mo at humingi ka ng tawad kay Ginoong Lu. Tatay, sinabi ko sa iyo, aksidenteng nahulog si Ginang Lu. Bakit ko? Ikaw na walang utang na loob na babae. Kung hindi dahil sa iyo, paano napunta ang pamilya Yun natin sa ganitong sitwasyon? Humingi ka ng tawad kay Ginoong Lu ngayon. Nagkamali ako kahapon. Pakiusap, huwag mong ibaling sa pamilya Yun Ji Lu. Ako, si Yunshu, ay magtitiis ng anumang parusa ng mag-isa. Ikaw ang magtitiis? Kung may mangyari sa nanay ko, kaya mo bang tiisin iyon ng mag-isa? Grabe ang sugat ng nanay ko. Akala mo, sapat na ang paghingi ng tawad? Nanay, bakit ka lumabas? Nanay, nasaktan ka kahapon. Dahan-dahan lang. Kayong dalawa ay tunay na mabubuting anak ni nanay. Ano ba ang akala ninyong dalawang babaeng iyon? Ang tapang ninyong turuan ako. Ito ba ang pamilya Yun na paghingi ng tawad? Talagang pinalaki ni Presidente Yun ang isang mahusay na anak. Kung saan-saan mo tinatawag na babaeng iyon, sa dalawang binibini ng pamilya Lu, may respeto ka pa ba sa pamilya Lu? Anak na walang utang na loob. Masisira mo na ang pamilya Yun. Mabilis, mag-alay ka ng tsaa kay Ginang Lu at humingi ng tawad ng maayos. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Ginang Lu, sobra si Xiaoshu kahapon. Pakiusap, alang-alang sa pagkakaibigan ng pamilya Yun at Lu sa loob ng maraming taon. Patawarin mo si Xiaoshu. Lumaki na akong nanonood kay Xiaoshu. Okay lang, walang perpektong tao. Huwag inumin ng tsaa. May laso niyan. Shaolin, seryoso ka ba? Paano malalaman ng babaeng iyon? Imposible. Hula lang iyon. Jiangling, huwag mo akong siraan. Sinasabi mong may laso ng tsaang ito? Anong ebidensya ang mayroon ka? Yunshu, ikaw ang nakakaalam kung may laso ng tsaang ito. Hindi ba? Kuya Han, Kuya Ye, si Xiaoshu ay napakabait at masunurin. Paano siya makakagawa ng paglalagay ng lason? Lumayo ka sa akin. Mabaho ka sa tsaa. Tama ka kuya. Mabaho nga siya sa tsaa. Parang Longjing tea.
Mula simula hanggang katapusan, mahigpit niyang hinawakan ang kanang kamay niya. May mali talaga. Yunshu, ano ang masasabi mo? Kayong mag-ama, makinig kayo. Mula ngayon, pipigilan ng pamilya Lu ang pamilya Yun. Sino mang grupo ay hindi pinapayagang makipag-ugnayan sa pamilya Yun. Kung hindi, ganoon din ang gagawin sa kanila. Ikaw na walang utang na loob. Ang aming pamilyang Yun ay ganap na nasira. Tatay, Huwag mo akong tawaging tatay. Hindi ka anak ko. Mula ngayon, umalis ka na sa pamilyang Yun at huwag nang bumalik. Jiang Ling, Lin Tianmian, maghintay kayong dalawa. Kasalanan ng 4 na bastos na iyon. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ako napunta sa ganitong sitwasyon. Babayaran ko kayo. Sumumpa ako. Ano ang problema? Wala. Hahalikan mo ba ako noong isang araw? Kailan? Alam mo, noong araw na namatay ang ilaw? Hindi. Nagkamali ka ng intindi. Sana hindi. May masamang pakiramdam ako tungkol dito. Kayo 4, tumigil diyan. Kayo. Pinaiyak niyo ako. Walang tahanan. Sino ang nanakit sa iyo? Hindi ba't ikaw mismo ang may gawa? Tama. Kung ano ang itinanim, siya ang aanihin. Luye, tumigil ka sa kakapikwela. Oh? Bakit hindi mo na ako tinatawag na Kuya Ye? Hindi ka karapat-dapat. Pakiramdam ko may nakalimutan akong mahalaga. Tama. Ngayon ang araw na may mangyayari kay Luye sa orihinal na libro. Paano ko nakalimutan? Hindi pwede. Seryoso ka ba? Sabihin mo. Bakit ka tumigil? Huwag mag-panic. Kuya, iligtas mo ako. Lumayas ka. Luye, ano ang karapatan mong sabihin iyan? Kung magsasalita ka, bakit kailangan mong tumayo ng malapit? Naalala ko na. Yung babaeng yan ngayon, itutulak si Luye sa tubig. Kung tama ang pagkakaalala ko, matagal si Luye sa ilalim ng tubig. Nakaligtas siya, pero naubusan ng oxygen ang utak niya at naging tanga siya. Bro, magiging tanga ba talaga ako? Bahala na. Diyos ko! Kailan gagalaw ang babaeng to? Luye, nakalimutan mo ba noong nagkalagnat ka noong bata ka? Wala ang mga matatanda sa bahay. Dinala kita sa ospital, di ba? Walang utang na loob ka. Bakit ang daldal mo? Magka-sweetheart pala kayo dati? Hoy, hindi. Huwag mong pakinggan ang kalokohan niya. Ako lang, Mai. Luye, may puso ka ba talaga? Tapos ka na ba? Wala kang iniwan na pagpipilian sa akin. Buti na lang nakikita ko ang hinaharap. Muntik na akong mamatay sa takot. Kumusta ka, Ruan? Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Salamat. Bakit mo ako pinasalamatan? Salamat sa paggamit ng boses mo sa loob para iligtas si Luye. Wala yon. Paano nangyari iyon? Paano niya nalaman na sasalpukin ko siya at umiwas ng maaga? Halata sa mukha mo ang iniisip mo. Sinong hindi makakaalam? Jiang Ling, anong karapatan mo? Hindi ko ito tatanggapin. Eto na naman tayo.
Nasaan ito? Bakit ako nandito? Naalala ko na, dinaig ito ni Jiangling. Pinatama niya ako sa pader at nawalan ng malay. Bakit? Bakit sila nakakabit sa pamilyang Lu? Sandali, ang totoo, wala namang kapangyarihan o koneksyon ang dalawang ito. Paano sila, sa isang gabi, napasunod sina Lu Sihan at ang iba? Oy, mag-imbestiga ka para sa akin. Kaya, dinroga nila sina Luye at ang isa pa. Kasuklam-suklam. Ilalantad ko kayo sigurado. Hindi inaasahan na si Lucihan ay napaka-gentle. Talagang nandyan siya ngayong araw. Pinupuri niya ako. Masyado akong nagmadali kanina. Medyo hinila kita ng malakas. Paano mo nalaman? Nababangga sa atin si Yunshu? Hindi man lang ako naka-react. Wala. Basta kutob lang. Ang mga lalaki ay kadalasang mas mabilis mag-react kaysa sa mga babae. Talaga? Pakiramdam ko may mali. Lingbao, sabi mo, nanangako si Lucihan sa atin ng malaking villa. Bakit wala pa ring balita? Gusto ko talagang magkaroon ng sariling bahay. Ang anak ng pinakamayamang tao sa kabisera, paano siya magbabalik sa kanyang salita? Huwag kang mag-alala, maghahanap ako ng oras. Pupunta ako at tatanungin siya. 100 milyong yuan ang na-credit sa bank account. Pera iyon ang ipinangako nila sa atin noon, ang 100 milyong yuan na sinabi nilang ibibigay sa atin. Hindi ko inaasahan na magkakasundo tayo ng ganyan. Pero hindi ba medyo masyadong nagkataon? Kaya, na-transfer na ba ang pera? Ang miyan-miyan ko ay minumura ako sa isip niya. Muntik na niya akong murahin hanggang mamatay. Huwag mag-alala. Dapat natanggap na nila ito ngayon. Makinig, may sumusumpa pa ba sa'yo? Wala. Hindi lang iyon. Ang miyan-miyan ko ay pinupuri pa ako sa kanyang puso. Patuloy siya sa pagsasabi kung gaano ako kahusay. Baliw sa pag-ibig. Bakit hindi ko pa naririnig si Jiangling na pumupuri sa akin? Hindi ba siya mahilig sa pera? O hindi ba niya ako gusto? Paano ko naman iisipin iyon? Kung gusto man niya ako o hindi, anong pakialam ko? Hindi naman sa gusto ko siya. Bro, nasa iskandalo na tayo ngayon. Ano? Diyos ko, iyan ang anak ng pinakamayamang tao sa kabisera. Ang tapang nila, at natulog sila ng dalawa ng sabay. Ang pamilyang Lo ay hindi sila patatawarin. Magsiyasat kayo. Alamin mo para sa akin. Sino ba talaga ang gumawa nito? Dahan-dahan lang. Huwag mong sirain ang phone ko. Kailangan pa bang magsiyasat? Sino ang makakalaban sa atin? Maliban sa malapit ng palayasin si Miss Yun mula sa pamilya yon, sino pa kaya? Tama. Sino ba ang sinadya? Bro, anong hinihintay mo? Dali, lumapit ka na at ayusin ito.
Ito ay malinaw na paninirang puri. Hindi naman talaga paninirang puri, di ba? Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Ang pagkakaroon ng pera ay talagang nagbabago ng mga bagay. Ngayon, mag-shopping ako hanggang sa mapagod. Sige, sige. Lahat ng pagkain at saya na hindi mo naranasan sa mga nakaraang taon. Mararanasan nating lahat. Bago tayo nag-transmigrate, tayo ay mga overwork na alipin ng sahod. Pagkatapos mag-transmigrate, tayo ay bilyonaryong mayayamang babae. Hahaha. Sino ang nagsasabing masama ang librong ito? Ang galing ng librong ito. Hinaan mo ang boses mo. O iisipin ng mga tao baliw tayo. Oh, kung hindi ito ang mga maalamat na gumamit ng droga para umangat sa lipunan at nagpakasal sa pinakamayamang lalaki sa kabisera, ang dalawang mapagsamantalang babae. Paano kayo nagkakaroon ng mukha na magpakita sa publiko? Sila yung dalawang tao mula sa internet. Wow, ang ganda nila. Hindi ko inaasahan na napakawalang hiya nila. Sabi mo pa, gamit ang trick na ito para makapag-asawa sa mayaman. Nakakahiya talaga para sa mga babae. Puta ka, ang kapal ng mukha mong sabihin iyan. Hindi ba't ikaw ang may gawa nun? Hindi ka pa ba nasaktan ng tatay mo? Naghahanap ka na naman ng gulo? Jiangling, ano ang inaasta mo? Alam mo ba na sa Kyoto, ang sama ng reputasyon mo? Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, magmakaawa ka. Baka matulungan pa kita. Kung hindi, palalabasin kita sa Kyoto. Ikaw lang? Na may ama na hindi ka mahal? At ina na walang pakialam? Tanga ka? Anong bentahe ang mayroon ka para labanan kami? Tumahimik ka! Kahit na, ako ang panganay na anak ng pamilya yun. Ang pakikitungo sa dalawang babaeng tulad ninyo ay sapat na. Ako ang panganay na anak ng pamilya yun. Alam mo ba ang mga concubines sa sinaunang Cold Palace? Bakit sila laging napapanaginipan? Napapabor pa din ng emperador sa kanila. Anong ibig mong sabihin? Hindi, ibig mong sabihin ako'y ganoong uri ng itinapon na concubine. Lingbao, hindi naman siya ganoon katanga. Hahaha! At least, may utak siya. Hahaha! Tigil-tigilan mo ang pagtawa. Tingnan mo, may nahimatay doon. Ang damit ng matandang iyon. Ay mukhang hindi mura. Baka mahalaga siyang tao. Baka, ang kanyang tindig ay hindi ordinaryo. Isang malaking tao. Kung makakasama ko siya, ang pagharap sa dalawang espiya na iyon ay magiging madali lang. Buti na lang marunong ako ng medisina. Siguradong makakasama ko siya. Lingbao, sa tingin mo, talagang maililigtas siya ni Yunshu? Sana hindi na siya patayin. Kung gusto niyang magpakitang gilas, hindi natin siya mapipigilan. Pero kung nagkukunwari lang si Yunshu, hahayaan lang natin siyang mamatay? Tingnan natin. Pero, Pero ano? may pakiramdam ako. Na pamilyar ang matandang ito. Mukha siyang pamilyar, pero kakalipat lang natin dito. Wala pa tayong masyadong nakikita. Naalala ko na Mian, naaalala mo ba yung karakter sa orihinal na libro? Si Huo Zheng, ang dating pinakamayaman sa kabisera? Noong nagbabasa tayo, may ilustrasyon siya sa libro. naalala ko na. Binanggit ng orihinal na libro na. Itong si Huo Zheng, kahit hindi na ganoon kasikat ang pangalan niya, mahalaga pa rin ang posisyon niya sa kabisera. Kasing level pa nga ni Lu Ting. Ang isang katulad niya, kung makakabit si Yunshu sa kanya, baka hindi maganda para sa atin. Tama, nasa likod ni Yunshu ang pamilya yun. Kung makuha rin niya ang pamilya Huo, malaking banta iyon sa pamilya Lu. Lingbao, hindi natin pwedeng hayaan si Yunshu na magtagumpay. Kakasimula pa lang ng buhay ko bilang mayaman na babae. Huwag kang mag-alala, Mian. Nakalimutan mo bang med student ako bago tayo lumipat? Para sa akin, maliit na bagay lang ito. 120 ba ito? Nasa Fuyuan Square ako. May matandang nahimatay. Pakiusap, pumunta kayo agad. Ano naman kung nakakabit ka sa pamilya Lu? Kapag nakakabit na ako sa pamilya Huo, parang laruin ka lang 3 langgam.
Jiangling, anong ginagawa mo? Tumawag na ako sa 120. Kailangan lang nating maghintay ng matiyaga. Kapag dumating ang 120, mahuhuli na. Bata ka na walang alam sa medisina. Bakit ka nakikialam? Sinusubukan mo bang manakit ng tao? Tumawag na yung babaeng yan sa 911. Maghintay ka lang at magtiis. Sigurado ako nagpapapansin lang yan. Gusto tumulong sa isang malaking tao, di ba? Malaking tao. Bakit wala siyang mga bodyguard? Atake sa puso yan. Hindi na natin mahihintay ang ambulansya. Kailangan nating bigyan siya ng first aid ngayon. Jiangling, mahiya ka naman. Wala kang alam sa medisina. Ang iyong mga dakilang gawa ay kilala na. At naglalakas loob ka pa bang magdulot ng gulo? Kumalat na ang balitang ito. Paanong nagpakita ka pa? Ang taong gumawa ng ganoon, talagang basura. Mian. Lingbao, gawin mo na. Kontrolado ko na tong pasaway na to. Sweetie, bitawan mo ako. Akala mo ba walang saysay yung mga fried chicken burger na kinain ko? Malakas ako. Tigilan mo na yung pagpupumilit. Marunong mag-first aid tong babaeng to. Mukha siyang profesional. Baka may alam talaga siya. Natakot ako. Akala ko marunong talaga siya sa medisina. Nagpapanggap lang pala siya. Hindi mo naman talaga iniisip na ikaw ay isang milagrosong doktor, di ba? Kung luluhod ka at yuyukod sa akin ngayon, kapag dumating na ang ambulansya, baka magmamaganda akong salita para sa'yo. Kung hindi, ikukulong ka. Tama. Ang binibining ito ay parehong maganda at mabait. Anong ginagawa mo? Payo ko lang, huwag kang sumubok. Gusto mo pala na lumuhod ang mga tao? Bakit di ka muna lumuhod sa akin? Lingbao, si Yunshu ay tanga, pero hindi niya iyon deserve. Mabuti ang mahimatay. Nakakatipid sa atin ng problema. Ang aking kumpidante ay walang awa, pero mabuti siya sa akin. Salamat sa Diyos. May napatay. Tumawag ng pulis. Isang katawan, dalawang buhay. Nako, dalawang katawan, dalawang buhay. Diyos ko, bakit wala pa ang ambulansya? Hoy, tingnan mo. Nakikita ko ba ito? Ang kamay ng matandang iyon ay gumalaw yata. Hindi makapasok ang ambulansya. Sino ang nasugatan dito? Nandyan ang tao. Sino ang nagbigay sa kanya ng pangunang lunas? Doktor, siya iyon. Mapanganib iyan. Oh, sila ang gumagawa ng masama. Ang pangunang lunas ng babaeng ito ay napaka-profesional. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi naabot ng pasyente hanggang dumating ang ambulansya. Imposible iyan. Paano naman si Jiangling nakakaalam ng medisina? Ano? At ako'y nagtatanggol pa sa kanya. Bulag yata ako. Kaya siya pala ang nagpapanggap. Bro, kamusta? Huwag kang mag-alala, naayos na nila. Mabuti. Narinig ko ang iniisip ni Mian mula sa malayo. Sandaling masaya, susunod ay takot.
Kinakabahan talaga ako para sa kanya. Pero si Jiang Ling ay pabayarin. Kung hindi niya siya nailigtas, iyan ay magdadala ng gulo kay Wanwan ko. Huwag mong sabihin iyan tungkol sa asawa ng kapatid mo. Hindi ko inaasahan na marunong pala ng medisina ang batang babae. Kahanga-hanga. Pero, sa pagkakataong ito, napakalayo natin at naririnig pa rin natin ang kanilang iniisip. Mas malawak ang saklaw kaysa noong una tayong nagkakilala. Hindi ba iyon maganda? Para mas maprotektahan natin silang dalawa. Sana sobra lang ang iniisip ko. Kumusta naman si Huo Zheng? Dapat ba nating puntahan at tingnan siya? Kung magiging kaibigan natin siya, makikinabang lang tayo. Walang masamang maidudulot. Huwag masyadong magmadali. Ang pumunta ng maaga para kunin ang papuri ay hindi maganda. Kailangan nating mag-isip ng pangmatagalan. Lingbao, aalis na ba talaga tayo? Oo, dinala na siya ng ambulansya. Bakit pa tayo magtatagal? Pero dapat tayong lumapit sa pamilya Huo. Huwag mag-alala. Lalapit siya sa atin. Paano nakuha ng dalawang maliliit na iyon ang gusto nila? Ang sakit. Ano ang gagawin ko? Sandali, walang malay si Huo Zheng. Baka hindi niya alam kung sino ang nagligtas sa kanya. Kung ako ang makakuha ng credit, hehe. Bakit hindi pa nagigising ang matandang ito? Naghihintay ako rito ng halos 1 oras. Matanda, gising ka na. Anong nangyari sa akin? Nagkaroon ka ng biglaang atake sa puso at nahulog sa kalye. Ako ang nagligtas sa iyo. Tatawagin ko ang doktor. Ha? Sa aking pagkalito, malinaw kong nakita ang 2 tao. Bakit isa na lang ngayon? Nasaan siya? Nagbayad siya ng bill. Huwag kang mag-alala. Ayos ka na ngayon. Siya ba ang nagligtas sa akin? Hindi, 2 ibang binibini ang nagligtas sa iyo. Napakahusay ng teknik ng babaeng iyon. Bihira siya sa medisina. Sayang, hindi namin nakuha ang kontak niya. Wei, tulungan mo akong maghanap ng tao. Xiaonian, kagagaling lang namin ng tatay mo sa biyahe. At tinawag mo kaming lahat dito. May problema ba? Huwag kang mag-alala. Nagtarot ako kahapon. Sabi may importanteng bisita ngayon. Hindi mo ginamit ang biyahe namin para kumuha ng malaking proyekto para sa pamilya, di ba? Shh! Huwag mong sabihin. Kung sasabihin mo, hindi matutupad. May binabalak na naman ang batang ito. Nandito na sila. Sino ang nandito? Sino yan? Oh, Mr. Huo. Anong nagdala sa'yo rito? Pasensya na hindi ako nandito para salubungin ka. Siyempre, nandito ako para makipagkita sa aking munting tagapagligtas. Tagapagligtas? Tagapagtaguyod. Tama ako tungkol sa'yo. Nahuli mo talaga si Huo Zheng, isang malaking isda. Ang saya ng buhay ngayon, isa na namang magandang palabas. Anong ibig mong sabihin? Siyempre, pinapanood ko ang iyong pag-arte. Nagpakitang gilas na naman si Guigui. Miss Jiang, iniligtas mo ang buhay ko. Ako, Huo, hindi ko ito malilimutan.
Walang anuman, Ginoong Huo. Ito na lang ang abot namin. Ginoong Huo, nagkakamali ka ba? Hindi marunong sa medisina si Xiao Nian ko. Paano siya naging tagapagligtas mo? Matigas ang ulo mong matanda. Nagkaroon ako ng biglaang atake sa puso ilang araw na ang nakalipas. Kung hindi dahil kay Jiang Ling, malamang ay dumadalo ka na sa aking libing ngayon. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mo. Kahit ang mga bituin sa langit, pupulutin ko para sa iyo. Wala akong gusto. Iniligtas kita dahil sa likas na instinct. Uy, bata, wala kang gusto ha? Ibibigay ko pa rin sa iyo. Ito ay isang kasunduan sa paglilipat ng bahagi. Simula ngayon, may lugar ka na sa Huo Corporation. Hindi ba sobra na iyon? Hahaha, hindi naman. Karapat-dapat ka. Sir, bukod dyan, ang iyong mga kasanayan sa medisina ay kinilala ng mga ehekutibo ng ospital ng lungsod. Nag-iisip ka ba ng mas malawak na karera? Magaling bata. Wow, wow. 2 alok nang magkasabay. Silingbaw ko ay huwaran ng lahat. Haha. Sa totoo lang, sa tingin ko, mas kahanga-hanga ka. Kakaiba. Parang may maliit na usa na tumatalon dito. Tibok! Tibok! Baliw. Siyempre, dahil umiibig ka. Sige, titingnan ko kapag may oras ako. Bakit? Bakit? Bakit ang cute na yun nakukuha lahat ng magagandang bagay? Munting cutie, ibabagsak ko siya. Munting cutie, papatayin kita. Papatayin kita. Bakit di ka papatay? Wala yon. Hindi ako pumunta sa iyo, pero ikaw ang pumunta sa akin. Hinihingi ko ito. Bumalik ka at sabihin sa pamilya yun na maghanda. Naharapin ang pinagsamang pagsalungat mula sa mga pamilya Huo at Lu. Bibigyan kita ng 3. Hahaha. Ahahaha. Ay, nabaliw na siya. Puti nga sa kanya. Inaani niya ang kanyang itinanim. Tama. Tama ang miyan-miyan ko. Sino ang iyo? Ikaw. Tapos na ba dapat ang lahat ng ito? Magiging maayos ang lahat. Pinuri ka ni Old Kui. Isa siyang nangungunang figura sa medisina. Kung makukuha mo ang kanyang pagkilala at tiwala, walang hanggan ang iyong kinabukasan. Napakahalaga sa akin ang oportunidad na ito. Tiyak na kailangan kong sakupin ito. Magpakasal tayo. Ano ang problema? Nakakapagtaka. Parang may nakatingin sa akin.